pagsamba namin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. May taas ka po namin, tulungan mo pong may baba po namin ang sarili po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. So salamat sa Diyos na alam niya yung init na dinadanas natin. Katulad ng sinasuggest ng bawat isa sa atin, magtipid pa rin tayo sa tubig. Pero salamat meron tayong hope, meron tayong pag-asa na alam ng Diyos. Hindi niya tayo hahayaan na magdusa sa higit na makakayanan natin. So salamat sa Panginoon na noon pa inihanda na itong lugar na ito para kahit konti maibsan tayo sa sobrang init. Pero ganun pa man, ingat at meron po tayong tubig doon. Kaya I would suggest pag Sunday, may dala kayong mga tumbler siguro kahit maliliit lang. Yung maliit lang, then nare-refill lang nyo doon. So salamat sa Diyos na alam niya yung kailangan natin at pinuprovide niya yan. So salamat sa Panginoon sa umagang ito na binigay niya sa atin. Patuloy tayo sa series sa Gospel of Luke at salamat sa nakarang linggo. Natandaan natin yung talinghaga ng salaping ginto. Natandaan nyo? Lahat tayo parang simbolo ng, yung salaping ginto, simbolo ng lahat ng binibigay ng Diyos sa atin. Hindi lang pera, kundi kalakasan, kagandahan, kagwapuhan, katalinuhan, yung mga skills, mga gift, mga galing. So pinagkatiwala ng Diyos, sabi niya, lahat tayo binigyan niya tayo, pare-parehas. Pero siyempre, merong isa sa atin mas masipag yung isa kaysa isa. So meron yung mas marami yung nagiging production niya, di ba? Pero ang sabi ng Diyos, ang last week natin, babalik siya at gagawa siya ng accounting. Paano mo ginamit yung pinagpala ng Diyos sa iyo. Salamat siya yung pinagpipray natin kagabi na nung nakarang araw na yung sa test ni Israel. At salamat sa Diyos na good yung results. So, salamat sa Panginoon na inantay lang na tayong lumapit sa manalangin. At ngayon natutuwa ko kapag yung mga magang dumarating, bago sila, kahit yung mga naglilingkod, bago sila dumating, nananalangin muna. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. So natandaan natin na darating ang araw, lahat tayo aharap sa Diyos kasi parang day of accounting. Tatanungin niya, anong ginawa mo dun sa binigay niya sa iyong pinagkatiwala niya? Pera man yan, ang last time parang pera yan, sabi niya, ipangalakal mo, i-business mo, dapat lumago yan. Pero alam natin na dapat nating matutunan yon kasi pag nagkapera tayo, hindi natin binibusiness, di ba? Pag nagkapera tayo, anong agad ginagawa natin? Doon sa Jollibee, kung malakas ka sa kanin, doon ka pa sa manginasal, di ba? O bibili tayo ng mga gadget, lalo yung mga gadget na yan. Pero ang utos ng Diyos, pinaalala niya last week, binigyan tayo, alimbawa ng pera, sabi niya, inegosyo mo muna yan, palakihin mo, pag malaki na yan, pwede mong bilhin lahat ng gusto mo. So pag ginawa natin yan, magpa-prosper ka talaga, hindi sa prosperity gospel. Kaya lang malinaw na tinuturo ng Diyos kung paano tayo maging mabuting katiwala sa lahat ng binibigay niya sa atin. At dito ginawa niya example, parang ginto o pera. So alimbawa magaling ka magluto, okay lang na magnegosyo ka ng restaurant, magnegosyo ka na naman negosyo tungkol sa pagkain. Pero pagdating ng araw, aharap ka sa Diyos, tatanungin niya, anong ginawa mo dun sa gift na binigay ko sa iyong magaling kang magluto? Sana meron doon na merong 7 days a week, o meron tayong 6 days a week, inegosyo mo siguro, pero merong konti doon na ginagawa mo para sa Diyos. Nakuha? At yun ang sinasabi ng Diyos. Ano man ang binigay niya sa'yo, kalakasan, gamitin mo yung kalakas na yon, okay lang para sa sarili mo, pero yung iba para sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. So ito yung natutunan natin last week. At pagdating ng araw, lahat tayo, aharap tayo sa Diyos, ipagsusulit natin, tatanungin Kanya, anong ginawa mo doon sa kagandahang binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo yung kapugihan na binigay ko sa iyo? Saan mo ginamit yan? Anong ginawa mo sa perang pinagkatiwala ko sa iyo? Kasalakasan, katalinuhan sa eskwela. At sana
may makitang Diyos na ginawa mo yun para sa Kanya. Hindi lang puro para sa sarili mo, hindi lang para sa mga mahal mo sa buhay. At tatandaan natin, para magawa natin, dapat ginagawa natin dapat gawin, dapat nandun tayo lahat. Pero kung minsan wala pa, hindi ginagawa ang dapat gawin, at yung iba nasusuklam sa Diyos. Ito yung mga hindi naniniwala sa Kanya, yung nire-reject si Jesus. So kung nandito ka man sa 2, nandito ka sa 3, don't worry. Mag-goal ka, mapunta ka sa number 1. Kasi pag ginawa mo yung pinasasabi ng Diyos, mangyayari yung maganda niyang plano. At makikita mo yung pag ginawa mo, saka mo lang makikita yung resulta, tama? Nag-open ang Diyos ng pinto. Yung sinasabi niyang step of faith. Hanggat hindi ka pumasok doon, siyempre, hindi mo makikita yung nasa loob nun, di ba? Pero bukas yung pinto. Yung sinasabi niya, makinig ka, maniwala ka, sumunod ka, pagpasok mo, makikita mo po yung inanda niyang maganda para sa iyo. Ngayong umaga, tingnan natin ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kung nakinig kayo sa prayer kanina, pinagpipray natin yung kasalanan ng bansa natin kasi ako kasama kong guilty rito. At sana ngayong umaga matutunan natin yung Palm Sunday na tinatawag natin. Parang ginawa na nating Diyos-Diyosan ng palaspas. Na dito makikita natin hindi siya. Hindi siya. At actually, pag tinin mo sa Bible history, Monday yon, hindi yon Sunday ginawa. At sana ngayong umaga makalaya tayo dito. Na maganda yung palaspas, pero ano bang kahulugan nun? Ako natutunan ko sa nanay ko, luma-luma na yung palaspas, yung bahay namin, alam mo yung sawali na ginaganon na kawayan, di ba? Parang kind of kawayan. Isisiksik niya yung palaspas doon at hindi mo pwedeng linisin yun. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Ang turo ng nanay ko sa akin, protection daw namin sa kulog. Protection daw namin sa mga mumu, sa mga kapre, sa mga kung ano-ano pa yon, di ba? O siyempre, bata ka, nanay mo, mahal mo, pinaniwalaan mo. Pero salamat sa Diyos, dumating yung panahon na sabi niya, iwanan mo lahat, meron ka. Kung gusto mong maglingkod sa akin, pumunta ako ng Bible School. Mag-aral ng theology. Ano yung theology? Study of the Bible. So pinag-aralan yung 66 books na yan, pati yung Greek, Hebrew, kailangan maintindihan mo. At kung nalaman yung katotohanan. At wala na akong ginawa, kundi iniwanan lahat ngayon, and then tinuturo ko yung katotohanan sa tao. Sana kayong umaga, makita natin yan. Ano ba yung simbolo ng palaspas yan? Bakit ang bansa natin ay nagkakasala sa Diyos dahil sa palaspas na yan? Tingnan natin sa Luke chapter 19, nasa verse 28 hanggang 40 na tayo. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betpage at Betania sa bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lunsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po naming balik-balikan, pag-aralan
Pero hindi po namin ito tunay na maintindihan kung di mo po kami tutulungan. Kaya iniling po namin ang biyaya mo, ang habag mo sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu at ng pangalan mong, ang pangalan ng iyong anak na si Kristo. Ikaw po yung tunay na magturo sa amin. Ako po ay itago mo sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko. At salahin mo po kung ano man po yung sasabihin ko para ikaw po yung mapurihan, ikaw po yung may task po namin sa umagang ito. Samahan mo po kami, turuan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So nakita natin yung dito sa kwento merong may dalawang klaseng coronation. Yung coronation, yung pagpapatong ng corona, di ba? So ito yung datanda yung si Queen Victoria, siguro mga almost 200, wala pang 200 years ago, di ba? She was only 18 years old nung gawin siyang queen, di ba? And then kung titingnan mo yung history niya, lahat ng mga mamahaling bato, siya lang yung merong, di ba familiar tayo pag ginto, 24 carats, parang perfect na sa atin yun, di ba? Pero siya po meron siyang 39 carats na alahas. So siya lang ang meron doon. So ito yung pagpaparangal, ito yung coronation. Sino nakapanood na ng coronation ng Miss Universe? Di ba nakita natin? Tapos makita mo yung lahat ng grandeur, lahat ng magaganda. Pati yung mga invited singer nila, di ba? Yung mga presenter nila talagang grande talaga. Talagang ma-amaze ka. Pati na yung mga isusuot na mga contestant, di ba? Ma-amaze ka talaga na ito yung binigay ng Diyos na karunungan. Parang pinag-aralan natin last week. Pero sana yung mga kagandahang lahat ng iyon, meron din kahit konti lang para sa Diyos, di ba? Pero nakakalungkot pagdating sa mundo, bigay hilig, di ba? Bigay hilig, pero pagdating sa Diyos na parang hindi. Nagigilty nga ako dun sa ulam natin, di ba? Kapag sinabi nila na yung simbahan na nagpapakain ng lunch after worship, kahit hindi mo sabihin ang pangalan natin, kilala tayo. Yung nagpapakain ng adobo, chef yun. Kasi puro adobo. Sabi ko, God, makakalis pa ba kami dito sa adobo? Kasi mukhang nagiging tanyag na kami sa adobo. Tapos, ang system pag sinabi mong adobo, alam na nila, di ba? Anong adobo? Chicken, di ba? And then, ang laki ng chicken, di ba? Anong adobo ng chicken? O anong chicken na kinakain natin? Anong parte ng katawan ng chicken? O wings, di ba? So, yun. But anyway, ito yung sana umingi tayo ng habag na pagdating sa Diyos, yung ganong engrande, di ba? Kung nagagawa natin sa mundo, bakit hindi natin magagawa sa Diyos, di ba? Pero anyway, salamat sa Diyos kasi ang Diyos ay progressive siya. Sabi niya, glory to glory, tinataas niya tayo paunti-unti, hindi glap. So dito makita natin yung ginawa ng mundo, pero dito sa kwento natin, si Jesus baligtad na dapat kung darating yung hari, majesty, tagapagligtas, di ba? May imagine mo, yung parang sinasabi sa Revelation na nakasakay siya sa pinakamagandang kabayo, di ba? Alam mo, magandang kabayo na matinag talaga. Alam mo yung manok na sasabungin, na matikas talaga, di ba? Kumikintab yan. Pero si Jesus parang hindi. So, most of the people, hindi sila naniwala. Ito ba yung Diyos? Ito ba yung makapangyarihan Diyos? Bakit ganito ang pagdating niya? Bakit dapat matangkad siya, tall, dark, and handsome, maganda yung kabayo niya, meron siyang gold na espada, di ba? Yung mga ganon. So talagang kailangan mo ng pananampalataya para maniwala. Tama? Kasi hindi mo makikita sa Kanya. Yung tinuro ng mundo na ito yung maganda, maligtad doon sa sinasabi ng Bible tungkol sa Kanya. So si Jesus, pumasok siya, dito makikita natin yung first coronation niya na very humble. At sana may matutunan tayong marami dito. So dalawang coronation, ang isang coronation niya, yun na talaga yung sa langit. Yun na talaga yung pangwalang hanggan at hindi na, meron tayong konsepto doon pero konti lang, pero alam na natin na sa langit na yun, wala nang pangit kasi sa langit wala na tayong capacity to
think of any negative. Nakuha niya, hindi mo na alam yung word na pangit. Imaginin mo yon. Hindi mo na alam yung word na anything negative. Wala nang virus, wala nang pollution, wala nang sakit, wala nang karamdaman. It's a perfect place na kinrate ni God from the beginning kila Adam and Eve. Kaya lang, because of sin, tayo na-separate doon. Pero ibabalik ng Diyos yun in the future, doon ang pangalawang coronation niya. 26, balikan natin para idugtong natin yung kwento. Last week, itong 26, di ba? Sabi niya, sinabi ko, sabi ni Jesus sa inyo, na meron ay bibigyan pa ng ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yung last lesson natin to, yung stewardship, yung ginto. Na kanong binigay ng Diyos sa iyo, hindi ka naging mabuting katiwala, tatanggalin niya yan. Alam ko marami tayong naranasan na gano'n, di ba? Naranasan mo yon na bigla kang na bankrupt, biglang nawala yan. Along the way, merong tinuturo ang Diyos sa iyo. Pero ang sa Bible, pag binalik niya yon, higit pa sa dati. Parating gano'n economics ng Panginoon. Kaya last week sabi niya, yung meron ay bibigyan pa kasi mabuting katiwala siya, pero yung hindi mabuting katiwala, kahit yung konting meron sa kanya, kukunin. Bakit? Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit kailangan niya akong i-rock bottom? Kasi pag rock bottom ka na, mawawala na yung pride mo, mawawala na yung ego mo, wala na yung pagkaimayabang mo. Ang mangyayari, tatawag ka sa Diyos, di ba? Mananalangin ka. Kasi wala ka na mapuntahan eh. Pati pamilya mo, itatakwil ka na, di ba? Kapag wala kang pera, halos wala ka na kamag-anak, wala ka ng kaibigan, pero pag marami kang pera, lahat gusto kamag-anak mo, di ba? Lahat gusto, nagpapakilala sa iyo, mabait, di ba? So ito yun, yung katotohanan. Pero tatanggalin ni God yun, dahil mahal ka niya, gusto niyang sa kanya ka umasa, kaysa umasa ka sa sarili mo. Ito yung ayaw niya. And then 27, tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo sila rito at papatayin sa harap ko. Ito yun. Ang God is love, pero because He's a perfect God, God is also just. Dahil perfecto siya, kahit mahal niya ako, hindi niya pwedeng mahalin yung kasalanan ko. Kahit mahal niya ako, hindi niya pwedeng hindi parusahan yung kasalanan ko. Kristiyano ako, nagkasala ako, humingi ako ng tawad, patatawarin niya ako, di ba? Kaya yung kaligtasan ko hindi na mawawala. Pero yung maling action ko, maling decision ko, lalo na yung kasalanan ko, yung consequence nito, to pakinggan mo, hindi niya tatanggalin. Patatawarin niya ako, pero yung consequence na ibibigay ng maling action ko, lalo na yung kasalanan ko, hindi niya tatanggalin. Bakit? Para hindi ko na ulit-ulitin. Para hindi rin ako pamarisan ng iba. At yung consequence na yun, tatlo yun. Kuminsan, temporary lang. Parang parusa, temporary lang. Kapag pinagdusahan mo na yung parusa sa'yo, tapos na, di ba? Pero kuminsan, temporary lang. Pero kuminsan, permanent. Hindi siya... Alam ba, kapabayaan ko, gumawa ako ng sports na delikado, naputulan akong ng paa, permanent yun. Pero nakatakot tong pangatlo, pwede siyang nakakamatay. So ito yun. Kaya gusto ng Diyos matakot ka kasi sinabi niya ito. Simple lang naman eh. Ito yung gagawin mo, huwag magagawin yan, dalawa lang naman yon. Yung consequence nun, hindi niya tatanggalin. Dahil mahal ka niya, ayaw niyang ulit-ulitin mo yon kasi mapapahamak ka lang. At ayaw din niyang pamarisan ka ng iba at delikado yung pwede kang mamatay doon sa consequence nun. So sabi niya, yung Diyos na pupuntahan ka niya, maririnig niyo sa English Bible yung the visitation of the Lord. God will visit you, pupuntahan ka niya para gusto niya maligtas ka. Hindi ayaw mo, tinanggihan mo siya, iwanan ka niya. Second time, pupuntahan ka niya uli. Pero this time, ayaw mo pa rin, paparusahan ka. The same, hindi nagbabago. Iba-iba yung pananaw niya kapag hindi ka nakinig. Sabi niya, ang pinaka-ultimatum niya, ano sabi niya, ibigay mo na yan sa demonyo. So magtatanong ka, akala ko ba mahal ako ng Diyos pag binibigay ako sa demonyo? Kasi pag binigay ka sa demonyo, inalis ng Diyos yung protection niya, yung agenda ng demonyo gagawin niya sa iyo. Nanakawan ka niya, sisiraan ka niya, papatayin ka niya. Siyempre, pag wala ka nang mapuntahan, saan ka papupunta? Yun, magbabakasakali ang Diyos kapag talagang wala ka nang mapupuntahan, pupunta ka sa Kanya. And remember, hindi ka niya susumbatan. Pagpunta mo sa Kanya, i-welcome ka niya. Yun lang ang inaantay na Diyos. Kahit yung walang ulan na yan, kapag hindi
binigay ng Diyos ang blessing ng ulan. Kahit anong gawin mo, hindi uulan. Kahit mag-cloud seeding ka pa, hanggang maghirap tayo. Kaya ang ano dalang doon, humingi ng tawad. Malinaw sabi ng Diyos sa Bible, maraming instance sa Bible, pinatigil niyang ulan. Bakit? Because of the sin of the nation, because of the sin of the people. The same sa atin ngayon. So wag mo nang antayin yun. God, kahit hindi mo kasalanan, patawarin mo po yung kasalanan ng tatay ko, patawarin mo yung kasalanan ng presidente po namin. Yun ang gusto ng Panginoon. So wag na nating hintayin na yung crisis, sabi niya, darating siya para parusahan ka. And remember, tandaan nyo yan, no? Ano yun? Anong word na yun? Harap. So hindi sikreto, hindi yung naksidente ka, kundi God, pakita ng Diyos na ako yung Diyos, paparusahan kita sa harap ko. The same kapag yung binless ka niya, o ito yung isang salapi mong ginto, ito yung salapi mong ginto. The same, iba-ibang pamamaraan, pero parehas ang sinasabi ng Diyos. Tapos dudugtong natin dito. So nakaraling ko yon, sabi niya, o sige, papatayin sarap, wala ng kaaway sa akin, pero dito, pinagpatuloy natin. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. So may imagine nyo yung Jerusalem sa 29, nang malapit na siya sa Bethpage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanya mga lagad. Parang kunin yung asno. Kung natatandaan nyo, para ma-imagine natin yung dami ng tao, ito yung every year na yung Passover. Di ba sabi utos ng Diyos, ipagdiwang yung Passover. Ano yung Passover? Nakita niyo yung pinipintan niyang yon, dugo yun ng hayop. Bago palayain, di ba ayaw sila palayan ng paraon, yung mga Israelita during the time ni Moses? And then pinadala sila ng mga salot. Ito yung pinakahuling salot eh. Sabi niya, kapag ayaw pa rin kayong pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon. So ayaw pa rin kayong palayain, sabi niya, magpatay kayo ng isang ng tupa, and then ipahid nyo yung dugo niya sa doorpost nyo. Kasi mamayang hating gabi, lilibot yung espiritu ng kamatayan. At lahat ng walang pinahid na dugo, na simbolo ng dugo ni Kristo, mamamatay yung panganay. Sino panganay dito? Ako, panganay din ako. So, yun ang ano niya. Lahat ng panganay, sabi niya, mamamatay. Ngayon, kahit hindi ako Israelita, pag pumasok ako dito sa bahay ng Israeliting ito, na pinahiran ng dugo, na pinatay yung hayop, bilang pagsunod sa Diyos, hindi rin ako mamamatay. The same principle. Ito yung sinasabi niya. So itong senaryo natin, pinagdidiwang nila itong Passover. Remember kay Jesus yung una, nung bata siya, dinedicate siya sa temple, di ba? And then, ang huling na pag-aralan natin, nung mga 12 years old siya, dumating siya sa temple, di ba? Every year, pupunta sila doon kasama si Joseph at Mary para magsama. Every year to. Kaya lang after nun, wala na tayo nakitang kwento. Lumitaw si Jesus, mga around 30 years old na siya. So dito yon, sabi niya, Passover, yung Pasko na sinasabi niya. So ma-imagine mo, ang daming tao. Hindi pumupunta doon because of Jesus lang. Pumupunta because of the Passover festival. Every year lang ginagawa niya. So ma-imagine mo gaano karami yung tao doon. And then nandun siyempre, yung pinagaling niyang bulag, nandun si Zacchaeus, di ba? Yung maliit, yung pandak na umano siya sa puno, di ba? Para makita niya si Jesus. Siyempre, nandun sila, nagtigtigtas. And si Lazarus, dito siya papunta. Yung tinignan yung lugar na Betania, lugar nila Lazarus yun. So makita mo yung maliit na nayon, nandun si Lazarus, si Mary, at saka si isa. Si Lazarus, si Mary, Marta, di ba? Nakakatanda. So ito yon. So nandun si Jesus, malapit sa Jerusalem ito, so nandito na siya, yung kwento natin. Malapit na siya sa Jerusalem kung saan siya ipapako. So malapit na patapos na yung more than 3 years na ministry ni Jesus. Magmulang pagka 30 years old siya na magsimula siyang mag-ministry after na i-baptize siya ni John the Baptist sa Jordan River. Natandaan niyo yon? Nagsimula na siyang mag-ministry. At yung 3 years na ito, patapos na ito, more than 3 years na, dito na siya ipapako. So, papunta niya ng Jerusalem. Dati, every year pupunta siya ng Jerusalem, magmulang bata siya.
Pero this will be the last time pupunta siya ng Jerusalem para dun siya patayin. So makita mo yung concept niyang hindi siya pinilit para bayaran yung kasalanan natin. Kusa niyang inihandog ang sarili niya bilang kabayaran o pagbabayad ng kasalanan natin. Iba yung pinilit siyang patayin para parusahan, hindi. Pag naisip mo yung kaibahan nun, kusa niyang ibinigay ang buhay niya para bayaran yung kasalanan ko. Believe me, mamahalin mo po ang Panginoong Yesus. Dito makita mo, pupunta siya sa Jerusalem kung saan siya papatayin. Di ba dapat magtatago ka, lalayo ka para hindi ka alayin? Pero hindi. Kusa niyang inihandog ang buhay niya bilang kabayaran sa kasalanan natin. At lahat ng, hindi lang to, lahat ng tao nandun. So ma-imagine mo, dami ng tao, yung mga pinagaling niya, yung mga nag-uusyoso sa kanya, yung mga nag-i-enjoy sa ginagawa niya, mga miracles. Pero yung marami, yung iba-ibang bansa pumunta para mag-celebrate ng Passover. So ma-imagine mo kung garami ang tao. Hindi nakasulat sa Bible, pero pag pinag-aralan mo, more than 2 million ang tao doon. So ma-imagine mo sa malilit na kalsada ng Jerusalem, 2 million ang nandun. Ma-imagine mo anong klaseng senaryo meron doon. Makikita mo itong Jericho, nandito tayo, di ba? From Jericho, papunta siya ng Jerusalem. So makita mo yung steep na sinasabi natin na mga bangin niya. Siyempre, wala pa mga highway nung araw. Pero ngayon, ginawa na nilang ganun ngayon. Pero nung araw, sa kwento natin, very steep yan, na pataas siya. And then, ang Jerusalem, nandito siya. Para makita mo siya, dapat nandun ka sa tuktok niya. Nakuha niyo yung sense niya. Hanggat hindi mo narating tuktok ng pagitan ng Jericho at Jerusalem, hindi mo makikita yung Jerusalem. So imagine, is very steep yan, ilang libong meter. Ayun, makita mo yung elevation niya, 2,700. Pero yung i-minus mo pa yung 850, makita gano'n mo siya kataas. And then siyempre wala silang highway, wala silang sasakyan. So kapag nag-aaral ka sa Bible school, parang ginagawang biro-biro din, na kaya pala niya pinakuha yung asno kasi pagod na si Jesus, mga ganong biruan ng mga estudyante. Kasi nandito na siya. Nandito na siya sa gilid na yan. Dito yung Bethany. Diyan sila Martha and Mary, yung binuhay na patay ni Jesus na si Lazarus. And then, 2 million ang tao doon, hindi mo makikita sa Bible, pero pag pinag-aralan mo yung other history book, kasi sa isang Passover, nagpatay sila ng 260,000 na tupa. Ito yung celebration ng piyesta, di ba? Pag piyesta, nagpapatay. Ang isang lamb ay para sa 10 tao. So pag times 10 mo yung 260,000, ma-assume mo there are 2.6 million na taong nandun. Kasing evidence doon, itong pinatili. And that is supposed to be Friday. Para pag tinignan mo yung calendar ng Bible. And then makita mo, Friday, Saturday, Bethany, yung lugar nila Martha, bahay nila, doon tumutuloy si Jesus. Ganun ka-close si Jesus. Kaya yung shortest verse in the Bible, di ba, nung mamatay si Lazarus, sabi niya, Jesus wept. Doon makukuha pinaka-shortest na Bible verse. So Saturday nandun, and then Sunday, pumunta yung mga tao kila Lazarus kasi nabalitaan nila, nandun si Jesus. And then Monday, yun ang Palm Sunday dapat. Kaya lang dahil sa kultura, ginawang Sunday parang dito, ginawang Sunday yung Sabat para mas maraming tao. And then, pagdating ng gabi, babalik si Jesus sa Bethany, sa bahay nila Mary, nila Martha, at saka nila Lazarus. And then Tuesday, balik na naman siya sa Jerusalem, dito niya yung sinumpa niya yung fig tree, di ba? Na hindi ka namumumo, kinabukasan natuyo yung fig tree. Dito rin siya nagali sa temple, yung pinagtutumba niya yung mga nagninegosyo sa temple. Sabi, ginawa niyong den of robbers, itong templo dapat prayer house. Ginawa niyong pagninegosyo, sabi niya. And then dito niya rin sinabi sa panahon yung about kay Judas na mag-betray sa kanya. And then Wednesday, ito na yung pagbalik niya sa Jerusalem, ito yung marami siyang itinuro dito. Yung Oliver Discourse, di ba? Dito pinag-aralan yan. Marami. Maghapon siya doon. And then balik na naman siya sa bahay nila Lazarus. And then Thursday, di ba? Iniwalay niya sa 2.6 million, iniwalay niya yung 12 disciples niya para mag-Passover dinner sila. Yung tinatawag natin na last supper. Last supper, di ba? Nandun na yon. Ito yung trust ng church natin na
Malit lang tayo, hindi tayo nangangarap malaki, 120 lang. Doon sa upper room na yon, 120 yung faithful worshiper ni Jesus. Kaya dito, pag nakita yung listahan natin, although sometimes gumaganon, sumosobra-sobra yan, pero ang pinagpipray ko bilang pastor niyo, 120 na faithful worshiper. 120 lang. Hindi ako nangarap ng malaking simbahan kasi pinagpipray ko yung bawat pangalan nyo bago ako matulog. Kaya kung marami kayo, kawawa naman ako. Hindi na ako matutulog. So 120 lang. So ito yon. Pumunta siya doon para yung last supper na yon ginawa, and then pumunta sa Garden of Eden, di ba? Doon na siya Friday, doon na siya inaresto, at siyempre dinala na kay Pilato, and then doon na pinako. And then Saturday, nakalibing, and then Sunday, nabuhay na muli. This is the more accurate, mas maniniwala tayo, ito yung calendar ng Bible. And then ito yung, akong kumuha niya, kaya hindi magandang picture. 2007 yan yung Garden of Gethsemane. And then makita mo yung mga olive tree, thousands years old na yan. Pero meron siyang puno, ginagrap nila. Kaya alam nyo, itong mga pinagpala tayo, itong mga cups natin, pero huwag kayong pipili mamaya kasi konti lang tumahal na binili po ito sa Jerusalem. This is made of olive tree. Itong cup natin. Kaya swerte ka mamaya. Hindi naman swerte. Pinagpala ka kapag meron ka rin. Konti lang po ito kasi mahal sa Jerusalem. Thousands and thousands years, ito yon. So ito yung Garden of Gethsemane. Pagdating dito na pumunta si Jesus, di ba? And then dito na siya nanalangin. And then dito na siya hinuli. And then later sa kanya siya hinatulan. And then Matthew 26:39, so Garden of Gethsemane, sabi niya, lumayo si Jesus ng kaunti, nagpatiripa siya at nanalangin. Ama ko, sabi ni Jesus, kung maari po, ilayin ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Si Jesus mismo. Katawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Si Jesus to. Kaya lang kailangan niya magkaroon kasi ng dugo para mabayaran yung kasalanan natin. Kailangan niya mabuhay bilang handog pambayad kasalanan. Pero dito lumitaw yung, pwede po ba, wag na natin ituloy. Imaginin mo, dahil Diyos siya, alam niya, gaano kahirap yung babayaran niyang kasalanan ng bilyong-bilyong tao. Kasama po tayo doon. So yung bilang katawang tao niya, pwede ba huwag natin ituloy ito? Pero sabi niya sa Diyos, Ama, hindi po. Kung ano pong gusto mo. Ang gusto ng Ama, iligtas tayo. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para bayaran niya yung kasalanang hindi natin kayang bayaran. Ito yung purpose lang niya. And then isa pang gusto kong i-stress dito. Parang sinasabi ni Jesus na, hindi ako dapat patayin ng ganyan kasi ang ganyang pagpapatay, parusa yan sa makasalanan. Hindi ako makasalanan at wala akong kasalanan. It's an evidence na Jesus is telling us na He's a perfect God, perfect human, na hindi siya dapat parusahan ng ganon. Pero dapat gawin yon kasi nga mahal niya tayo. At pag naintindihan mo yon, mamahalin mo rin si Jesus. Pagdating niya, magbibigay sa kanila ng higit pang karangalan, ito yung kasi yung nasa tao. Parang sa atin, di ba? Maring nandito ka nung araw, wala ka lang magawa. O maring nandito ka lang nung araw, hindi mo mapahindian yung nag-imbita sa iyo. O maring nung araw nandito ka kasi alam mo namimigay sila ng kung ano man yon, di ba? So whatever the reason, importante doon, ginawa ng Diyos yon. Meron siyang gustong gawin sa iyo. Ako hindi ko alam yon. Ang alam ko lang doon, gusto ng Diyos maligtas ka unang-una. Pangalawa, gamitin ka niya bilang instrumento sa ibang tao. Kaya makita mo yung isa na una dito. Pangalawa, nandito na yung anak, nandito na yung pamilya. Yung iba mga bata nandito, wala pa yung mga magulang. Pero marami kaming cases, nandito yung bata, maya-maya nandito na yung mga magulang nila. Yung mga pergoner na yan, the same. Mga bata lang ang unang sumusunod sa akin. Ngayon,
mga magulang nila, hindi pa rin sumusunod kuminsan. So sabi nga, itong mga tao, ang gusto nila, yung parang yung worldly king. Pero ang purpose ni Jesus, higit pa doon, na ako maghahari sa iyo sa mundo, pero gusto ko makasama rin kita sa kaharian ko sa langit. Higit pa doon sa hinahagan ng tao. So hindi mo masisi itong mga tao to. Bakit ganito kakitid itong mga isip nila? Yung temporary lang ang focus nila. Hindi nila naiisip yung pangwalang hanggan na plano ng Diyos. And then at walang handog para sa kasalanan, hindi nila maintindihan na hindi mangyayari yung sinasabi nila. Kailangan mangyari muna itong gagawin ni Jesus. Ito na nga yung papalapit na. Ilang araw na lang at siya'y papatay na bilang kabayaran sa kasalanan natin. So may 3 punto rito. Nandun yung paghahanda, pagpupuri, pagpaparusa. Hanggang ngayon ginagawa ng Diyos po ito, walang binago. Hanggang ngayon nandun yung paghahanda ng Diyos, di ba? Lahat ginagawa ng Diyos para lang maipon niya tayo. Gumagawa ang Diyos ang paraan para merong magtuturo, merong magpapaliwanag. Mahaba pong proseso yan bago mangyari yon. Nandun yung paghahanda. And then pagpupuri, na gusto niya maranasan natin yung tunay na nagpupuri. Yung hindi tinitingnan yung Diyos yung labas kahit nasasayaw-sayaw ka pa, hindi niya tinitingnan yon. Kahit nalulundag-lundag ka pa, sisigaw-sigaw ka pa, hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan niya ito. Sa puso mo ba talaga nagpupuri ka, na nagpapasalamat ka, nagpapakumbaba ka, God? Salamat po, kahit ganito lang ako, mahal mo ako. Salamat po, hindi mo ako pinababayaan. Ito yung tinitingnan niya. Pero patient God siya, inaantay niya. Maring wala ka pa ngayon doon, pero eventually, kung patuloy kang makikinig, patuloy kang maniniwala, patuloy kang susunod, mangyayari yon. Ang magandang balang araw, hindi ka napasaway, ikaw na yung gagamitin ng Diyos para sa ibang mga tao. Pero again, babalikan ka ng Diyos para sa pagpaparusa. Yung the Lord's visitation man naririnig nyo, bibistahin ka niya, lahat tayo binibisita niya, for the purpose na maligtas ka. Tumanggi ka, ayaw mo, bibistahin ka niya for the second time. And this time, ito na number 3, pagpaparusa na. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ang Diyos na nagbibigay ng kamatayan, ang Diyos na nagdadala sa langit, ang Diyos na nagtatapon sa impyerno. Dalawa lamang yon. At ang choice, ikaw. Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Ikaw pa rin. Hindi niya tayo ginawang robot. Gusto ng Diyos walang mapahamak sa atin. Pero binigyan niya tayo ng free will. Tuturuan ka. Bibigyan ka ng Diyos ng pangunawa, maintindihan mo. Pero ikaw ang magdi-decide. At ang decision mo, siyempre, pananagutan mo yon. At pagdating ng araw, mangyayari. So the same, paghahanda, pagpupuri, pagpaparusa. Yung paghahanda, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan, kalaga niyo dalhin dito. Ito yung paghahanda. Papunta na siya doon sa kung saan niya babayaran ng ating mga kasalanan. Pagkita mo yung batang asno, ano yan magnanay na asno. Merong nanay na asno, tsaka sa English yung foal, di ba? Yung bisiro ba? Bisiro. Yung nanay tapos bisiro, diba? Yung bisiro. Kapangpangan na tayong bisero bisiro. Anyway, ang utos ng Diyos, yung bata, hindi yung nanay. So, gamitin mo yung imagination mo. Yung nanay, mabait na yon, tama? Team na yon train na yon, pwede mo sakyan yon. Pero itong batang asno na hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kung familiar ka sa mga hayop, hindi mo ba pwedeng sakyan yan na maano siya, yung sa likod niya, bigla ka sasakay, kung matalim pa yung buto ng puwit mo, di ba? Uncomfortable yun, gaganon-ganon ka talaga, di ba? Hanggang ilalaglag ka. Kaya yung mga smart magturo yan, turuan mo yan sa malalimang tubig, sa dagat o sa ilog. Ginagawa namin yan sa kalabaw. Para magganon-ganon man siya, hindi siya makakatakbo. Pero dito makita mo, gustong ipakita ng Diyos, maintindihan natin. Bakit sasakyan niya yung batang asno? Para hindi siya malaglag? Hindi. Gusto lang ng Diyos ipakita natin yan, hindi pa nasasakyan yan. Pero dahil inihanda ko na yan, nasasakyan ko, hindi yan magiging malikot. Nakita mo yung sovereignty ng Panginoon? Nakita mo yung kapangyarihan niya? Gusto niya makita natin yon na
Hinahanda ko na yan. Kung walang Diyos, hindi mo pwedeng sakyan yan. At ikaw ilalaglag talaga niya kasi hindi sa sanay na sasakyan pa. Kailangan i-train mo na yan. And then sabi niya 31, kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin niyo, kailangan nyo ng Panginoon. Punta ka sa baba. Maghanap ka ng kahit asong nakatali. Kalagan mo yon. Nakita ka ng may-ari. Diba? Ano sabi ng may-ari sa'yo? O sa tingin mo, kailangan po ni pastor, sa tingin mo, papayag siya? Hindi. Malamang hahayaan ka niya, pero kasunod sa'yo, barangay na, di ba? So ito yun. Pero dito, pinapakita ng Diyos dito, nauna na ako doon. Hinipo ko na yung puso't isipan ng tao, may-ari ng asno. Nakita nyo? The same. Kapag uutang ka ng pera, pero bawal ang utang hanggat mari huwag kayong uutang, hindi yun ang economy ng Panginoon. Pero wala ka na magawa, emergency, kailangan mo umutang ng pera, alam mo, ipag-pray mo yung pupuntahan mo. Pag hinipo ng Diyos yun, hindi ka pa tapos magsabi nung kailangan mo. Di ba? Ang narinig mo na, nanaginip ako kagabi, ibigyan daw kita ng pera. Totoo yun eh. So the same dito, pinapakita ng Diyos na siya sa kapangyarihan niya, dahil tunay na Diyos siya, kinausap o hinipo na ng Diyos sa banal na espiritu niya, yung may-ari ng asno. Kaya nung kinakalagan, bakit yung kinakalagan yung asno ko? Ano sabi ng alagad niya? Sabihin niyo, kailangan po yun ng Panginoon eh. Kailangan po ni Jesus eh. Wala na siyang question. Hindi naman kasi ninanakaw eh. Ihiramin ng Panginoon para sa kanyang gawain. So the same ngayon, meron kang sasakyan. Kailangan ng Panginoon, paggagamit mo ba? Meron kang pera. Kailangan ng Panginoon sa gawain niya, paggagamit mo ba? Meron kang extra na gamit. Kailangan ng Diyos, paggagamit mo ba? Mahirap siya, di ba? Kahit gusto mo, mahirap siya. Pero pagdating sa mundo, ang bilis mong paggamit. Dito tayo tinetest ni God kahit ngayon. Meron kang anak, magaling siyang kumanta, paggagamit mo ba siya sa Diyos? Hindi kailangan ng Diyos yon, pero opportunity, parang dito, paggagamit ba niya yung asno niya para sa Panginoon at siya pinagamit niya. And then lumakat nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit nyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Hanggang ngayon, merong pinagkatawala ang Diyos sa atin. Babalikan ka ng Diyos. Titingnan niya yung respond mo. Pagagamit mo ba? O ikaw mismo, halika, come follow me. Will you follow? Hanggang ngayon, ginagawa po ng Panginoon yon. Sinusubukan ka lang niya. Remember, galing tayo sa Diyos, pag-aari tayo ng Diyos. Lahat ng meron tayo, pag-aari ng Diyos. Pati yung mundong ito, pag-aari ng Diyos. At pag sinabi niyang kailangan niya, sino ako para hindi ko ipagamit sa Diyos. At again, ihiramin lang niya, ibabalik niya, siksik-liglig, umaapaw bilang ganti sa iyo. Every day, God is testing you and me. Saan ko gagamitin yung mga talent, kalakasan, kayamanan, karunungan, kagalingan, lahat ng yan, saan ko gagamitin? Gamitin sa mundo, sa pamilya mo, okay lang yon. Pero pag kinailangan ng Diyos, willing ko bang gamitin para sa Diyos? May maganda kang boses, dapat gamitin mo Diyos para doon. Magaling kang mag-map, matanda na ako, dapat tulungan mo na ako. Ako nagpa-map dito more than 200 square meters. So sabi niya, kailangan po ng Diyos. 35, dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga sila'y pinasakay nila. Ano yung simbolo ng balabal? Natandaan niyo doon sa bulag? Na nung, tinatawag ka ni Jesus, anong ginawa niya sa balabal niya? Tinawag po niya gano'n sa galak niya at lumundag siya, di ba? Samantalang yung balabal na yun na yung lifeline niya. Yun, pag malamig, yun ang pinang-cover niya. Pag may mga malamok, doon siya nag-cover. Pag sobrang init, yun din pinatataklob niya. Yung ginagawa niyang unang, ginagawa niyang sapin. Yun ang parang buhay na niya. Pero nung tinawag siya ni Jesus, binaliwala. Dito sabi niya,
sinapin nila yung kailang balalaw pa, sinasabi niya, Panginoon, I lay down my life po sa iyo. Nakita niyo? The beauty of it. Inahandong ko po ang buong buhay ko po sa iyo kasi galing naman po sa iyo ito. Ito yung pinapay. It's really beautiful pag tinignan mo na yung submission nila. At dito, pag tinignan mo yung, pag nagbasa kayo ng Bible, and then nag-study kayo, pag nakita niyo di ba may title yan, and then to sa baba niyan, merong reference. Yung Luke, makikita mo yan, nakasulat diyan sa Mark, sa Matthew, at saka sa John usually. Ngayon, of course, apat na gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, di ba? And then, hindi pare-pares ang pagsulat nila. Dito, balabal. Doon sa ibang gospel, makita mo, nagputol sila ng mga branches ng mga kahoy, nandun na yung palm, ng mga, kasi sa kanila palm, kasi mga disyerto yun eh. Wala naman silang mangga, wala naman silang ibang mga ibang puno. Pero ang simbolo ito yung ginaganon. Sa atin naman, dahil nyug ang ginagamit natin. At sana dito matutunan natin. Pero simbolo yon ng bilang respeto, God, I'm offering buong buhay ko po sa iyo. Simbolo nung balabal na yon. And then, pangalawa dito ni makita yung pagpupuri. Doon paghahanda. Paghahanda. Parang siya, paghahanda. Darating si Jesus sa bahay mo. Paano ka maghahanda? So the same yan John the Baptist, siya yung forerunner ni Jesus. Bago sabihin ni Jesus itong tungkol sa kaligtasan, sinasabi ni John the Baptist, inahanda. Para pag sinabi ni Jesus, madali nating maintindihan. So the same pa rin sa atin. So pangalawa, pagpupuri, 36, habang siya nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Sa ibang gospel, dito na yon. Yung iba, naglalatag ng mga balabal, dumadaan yung asno doon sa mga parang carpet. Parang nakita mo sa award ceremony, mga red carpet. And then dito na yung iba, nagputol ng mga, siyempre hindi naman makalapit lahat, di ba? Imagine mo yung 2 million na tao. Ang 2 million na taong yan, nagkasalubong yan. Yung galing si Jesus sa Jericho, paket sila ng ganyan, and then nasa peak na sila ng Mount of Olives, makikita na nila yung Jerusalem, di ba? Nandito yung Jerusalem. And then ito mga nasa Jerusalem na, because of the feast of the Passover, napalitan nila, parating si Jesus, sumalubong sila. So may imagine mo, dalawang grupo ng tao nakasunod kay Jesus, grupo ng tao na sumasalubong kay Jesus. At nung makita nila si Jesus, pinarangalan na itong Diyos na nakasakay sa isang maliit o batang asno. So balabal nila, dito na yung mga palms nila. And then 37, nang siya malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya. At malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayari kanila nasaksiyan. Nung dumating na sa nagplato na yan, sa peak ng Mount of Olives na dito, makita mo na yung Jerusalem, doon sila nagpuri na. And then doon sumasalubong, dumating ng ating tagapagligtas. Akala nila yung parang magliligtas sa mundo, sa mga Romans, kasi ganit sila sa mga Romans eh. And then dito na sila nagpuri, dito na sila malakas na nagpuri sa Panginoon. And then makita mo sa English version, maririnig yung Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Nakikita niyo yung negosyo ni Andrew, yung Hosanna. Ibig sabihin ng Hosanna, iligtas mo kami, ngayon na, iligtas mo na kami, ngayon na. Kasi anong hirap nila that time? Pinag-aralan natin, yung mga tax collectors, si Zacchaeus, di ba? Ang Romans, ang nagpapa-tax collection. Para hindi magalit ang tao sa kanila, ang gumawa siya ng mga Hudyo na sila yung mga tax franchisor. So yung taga-kolekta. And then, so sobrahan nila, anumang sumobra, kasi franchise nga, they keep it, di ba? Kaya mayaman na mayaman si Zacchaeus eh. Kaya ganun ang galit nila na, darating na itong Savior natin sa mga Romans. Pero si Jesus hindi. Hindi ko kayo ililigtas sa mga kaaway nyo, kundi ililigtas kayo doon sa kapahamakan sa impyerno. Ito sana yung pinaka-importanting makita nyo. Maligtas kayo, hindi kayo mapunta sa impyerno. So malakas sila nagpuri. Imagine mo yung ingay ng, sabihin natin, out of 2.6 million, sabihin mo mga 200,000 na lang yung malapit na yon, nag-iingay ng ganon. And then makita mo yan. Akong kumuha, kaya nandito ako, di ba?
Ibig sabihin, nandun ako sa tuktok ng Mount of Olives. So nandito ako, doon ako nakaharap. And ito yung nakita nila, this is the city of Jerusalem. Siyempre nung araw, this is 2017. Pero nung araw, wala kang makitang any structure dyan. Na-imagine nyo, ang makikita mo lang ito. Itong simbolo ng gold na yan, na sa tanghaling tapat, kumikislap-kislap yan ng araw, di ba? So nang makita nila ito, dito na sila nagpuri. Pero ito, matarik pa itong kinalalagyan kong ito. Dito wala pa yan nung araw. Wala pa yan. So may imagine mo lang yan. Ito bagsak na yan, itong mga walls na yan. Nung araw, talagang magandang kaharian. Maganda talaga. Kapinupuri nila, pero naging mayabang sila. Hindi talaga sila sumunod sa Panginoon. Yumaman sila, sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan, dinifile na naling temple. And then, pero na makita ng mga taong naniniwala, lulusong ka rito pababa, Mount of Olives, then aakyat ka, pupunta ka doon. Pero na makita nila ito yung binasa natin, nagsigawan sila, Hosana in the air. Iligtas mo na kami ngayon na Hosana. Ang sinasabi niya, ngayon na, iligtas mo na kami ngayon. And then, yung glory nito, iniisip nila, mas grabe pang mangyayari. Pero hindi. Dahil nga sa katigasan ng ulo nila, God will not compromise. Kahit mahal ka ng Diyos, gumagawa ka ng kasalanan, kailangan kanyang disiplinanin. Sabi sa Old Testament pala, sinabi niya, God love us, but yet, kailangan niyang parusahan yung nagkasala. Ito yung kailangan pa rin niyang gawin. Sabi 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Yung marinig mo sa English Bible na sabi niya, Hosanna in the highest, ito sabi niya, purihin ang Diyos na ano. Kasi nakita nila yung kaligtasan, kumbaga, pagdating ni Jesus doon. Pero akala nila si Jesus as a king ng mundo. Hindi nila naisip na si Jesus as a king ng heaven. Ito yung hindi nila naintindihan. 39, sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, at least nirespeto si Jesus. Jesus, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Kasi nagpupuri sila, nakita nila yung Jerusalem. Ang tagal-tagal nilang umakyat, ilang kilometro yan. Although yung pinalalagyan nila, sa Bethany, bahay nila Lazarus, mga 3 kilometers na lang yun. Kaya araw-araw, pagdating ng gabi, galing sa Jerusalem si Jesus, babalik siya sa bahay nila Lazarus, doon siya natutulog. Ganun ka-close si Jesus kila Martha, Mary, at Lazarus. Pero sabi nila, patigilin mo, Jesus, ang mga alagad mo. Kasi kung di si Jesus magpapatigil, paano mapapatigil yung karaming tao? Hindi mo kaya, di ba? Pero pag si Jesus sana, kaya niyang patigilin. Pero ang sabi ni Jesus, makita mo dito na yung panghuli natin, sinabi ni Jesus sa 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ano ibig sabihin na ang mga bato na ang sisigaw? Remember, maririnig natin sa Bible yung si Jesus as a rock, the rock of my salvation. Si Jesus darating bilang rock, tapos ika-crush niya yung foundation na Nebuchadnezzar, itong mga rock nito. Pero sinasabi ni Jesus dito, kapag pinatigil mo yung pagpupuri ng tao sa Diyos, pagpaparusa ng Diyos ang kasunod. Hanggang ngayon, tahimik ang pagpupuri sa Israel. Pag pumunta ka sa Israel, lumapit ka sa dome na yon, nandito yung Israel. Magaganda yung mga, di ba? Mga Israeli, talagang walang malalaking tiyan. Mga talagang magaganda ang katawan nila. Tapos magaganda yung damit nila. Hindi katulad ng mga sa atin na kupas-kupas na yung mga traffic aid natin, kawawa naman, di ba? Sa kanila, magaganda. Pero nandito yung Israeli soldier, hindi lalayo, nandyan yung Palestine soldier. Nandun ka, turista ka, pero nararamdaman mo merong tension. Pero hindi naman sila brusko. They're good looking, pero pinatigil kasi. Sabi ni Jesus, pag pinatigil mo yan, bato na ang sisigaw. Ano pa? From the prophecy, sinabi na, makita mo magandang Jerusalem, di ba? Kanina nakita natin yung picture niya. Yung walls na yan, binild na lang nila yan, of course, for tourism purposes. Pero sa prophecy pa lang, sabi ng Diyos, walang
dalawang batong magkapatong ang matitira. Ano ibig sabihin? Flat to the ground. Gagawin ng enemy mo. Kapag hanggang ngayon po, hindi pa nagsisimula magpuri talaga sa Jerusalem because of their sin. Na pinayaan silang masira ng Diyos ng kaaway nila yon, flat to the ground. Binibuild nila ngayon para sa tourism purposes lang. Meron ng yung gasa nangyayari na, konti na lang. Kasi nung hindi pa matagal, 70% occupied ng Palestine. Nagkalat ang mga Hudyo sa buong mundo. Ang natira 30%. As the prophecy said, ibabalik ng Diyos sa kanilang lupain. Nagsimula na mangyari, pero hindi pa na-restore yung pagpupuri talaga. Although ngayon, I heard, 70% is already controlled by the Jews. Yung mga gasa na lang, yung konti na lang yon, yung natitira. At kung titingnan mo yung Bible, these are enemy of God na ibabalik talaga sa Israel yan. And then pagpaparusa, sabi nga niya, bato na yung sisigaw, dumating siya para hanapin ang mga nawawala para iligtas. Ito sana yung maintindihan nila at sa atin madali na siyang intindihin. So again, paghahanda, pagpupuri, pagpaparusa. Parang pag-rapture. Anytime it will happen, wala na to. Wala na ako dito, siyempre. Wala nang worship dito. Tatahimik yung pagpupuri. Kuminsan nakakalungkot lang, God gave us opportunity magpuri tayo, pero parang mga worship team. Sabi ko kanina, ngumiti naman kayo bago tayo mag-worship. Yeah. O tinan nyo, nakangiti si Dale. O gumiti si Dale. O tinan mo, nakangiti siya. Yung ganon. This is an opportunity when we can worship God. So ibigay mo na yung best mo kasi hindi ka nakasiguro, meron pa ba next week? Meron pa ba next month? Meron pa ba next time? O kung meron man, nandito pa kaya ako? So every day is a very important day sa iyo. Lalo na every Sunday. Saturday pa lang, i-prepare mo na yan. Huwag ka na magpuyat para pagdating na Sunday, hindi ka antukin. And then, ingatan mo yung sarili mo. Kasi gagawa ang enemy ng opportunity for you, trabaho, eskwela, ano man yan. Ang purpose lang niya, hindi ka makapagsimba. So lumaban ka. Kasi pag hindi ka lumaban, siyempre pag hindi ka lumaban, talo ka. Di ba? Yung sabi nga ni Lorna Tolentino, di ba? Yung umaayaw ay hindi nagwawagi. Yung nagwawagi ay yung hindi umaayaw. Di ba? At tayo kung kaklase pa rito. So paghahanda, pagpupuri, magpaparusa. So tayo po yung manalangin. Ama, salamat po na unti-unti mo po kaming pinigtitsagang turuan. Pero kung di mo po kami bibiyaan ng awa mo na kung di mo po ididikit ito, mga salitang ito, kwento, karunungan sa puso't isipan po namin, in 48 hours po, wala na po kaming matandaan. Pero salamat po dahil sa pangako mong tatapusin mo po, ano man po yung sinimulan mo po sa buhay po namin. Kaya pinupuri ka po namin sa iyong salita at nawa o Diyos ay bigyan mo po kami ng lakas ng loob na ipamuhay po namin sa buhay po namin ito. At kung meron po dito na wala pa talaga ng kaligtasan, kasiguradong galing po sa iyo, mangusap ka po sa taong ito, O Diyos. Dali ko po yung dahilan kung bakit siya nakarating dito. Ikaw po yung humipo sa espiritu niya tungkol po sa katotohanan tungkol sa iyo. Katotohanang nagpapagaling ng karamdaman. Katotohanang nagpapalakas ng loob. Katotohanang tumatalo po sa takot. At katotohanan pong nagbibigay po ng kaligtasan. Kaya kumilos ka po sa aming lahat ngayong umaga. At salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na every Sunday hanggang sa ipatigil mo po. Mag-observe po kami ng Holy Communion. Ang bilin mo nga po, gawin po namin ito malimit para alalahanin po namin parati kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kaya mapurihan ka po namin, O Diyos,
dito sa parte ng pagsamba po namin sa Holy Communion po namin. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa ginagawa mo po sa bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po umupo. So Holy Communion, again, simbolo ng katawan ni Kristo, yung bread. At yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo. Kasi sabi niya, there should be shedding of blood para mabayaran yung kasalanan natin. At sa pagtake ng communion, hindi po siya biro-biro. Huwag niyo munang bibigyan yung mga bata. Sila yung huli. Sa cups ka muna. Huwag mo nang bibigyan yung mga bata. Uli silang bibigyan. Hindi ka po pwede mag-serve dito. Sa cups ka na muna mamaya. Lagay mo yung... Gusto mo isabay? Gusto mo magsabay ng bread? Oo. Ay, hindi mo pala kaya. Hindi mo na sila bibigyan kasi titingnan ko pa yung nagbe-behave. Pag hindi kayo behave, hindi kayo pwede mag-communion, ha? So habang hawak nyo yung elements, take time to pray. Okay na si Waki. Okay na si Waki. Ha? Ano? Pwede ka na, pwede na. Hindi pa yan, kasama ni Waki, hindi pa. Hawakan nyo muna, paghawak nyo na, take time to pray, lalo na yung paghingi ng tawad doon sa mga kasalanan na hindi pa nahingi ng tawad. Kapag kinuha ko sa inyo yan, next week kayo mag-communion, ha? So you behave, you makinig kayo instruction. Okay. Wala mo nang manalangin kayo, lalo yung paghingi ng bakit?
Lahat po meron na kayo. Kung wala, pwede yung itaas sa kamay nyo doon sa likod. Anong wala sa inyo? Lahat meron na? Pakitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Inihandog mo ang katawan mo para siya po yung parusahan sa aking mga kasalanan. Salamat po dahil mahal mo po ako. Tinubos mo po ako sa kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo po sa akin. Ito po yung dilangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngungunyain po siya. Pagkatapos po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo. Dahil siya po yung naghugas ng lahat ng kasalanan ko at lahat ng karumihan ko. Salamat po, inihandog mo yung buhay mo bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Ginagawa ko po ito bilang pagtupad sa utos mo na parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po. Ito po yung dilangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos sa pagkakataon na binigyan niya sa atin para may balik natin sa Kanya ang portion ng pagpapala niya sa atin through our tithes and offering. Sabi niya, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Amen. Mamaya, balikan. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful
Pwede po muna para ma-welcome natin yung first timer natin. Yung first time ngayon, pag malapit kayo, kamayan nyo naman si Evelyn Arevano, si Eva, and then si Ken Laweni Biyog. Sorry kung na-pronounce ko ng Ken Lawrence pala, Ken Lawrence. Ken Lawrence, ito. O, dito ka lang, tayo ka lang. Ken Lawrence, tapos si Kel Santos, Riken G. Kel Santos. Kakakata natin sila. Kung kamayan naman ninyo, kung malapit kayo sa kanila. Ay. Sana Sunday makasama namin kayo uli rito. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. Welcome po. Balik kayo next Sunday. Tayo po'y tumayo para sa benediction. Ama, salamat po. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko sa mga tao nandito, lalo na po yung sabay mo na po yung mga sumusubaybay sa amin sa live streaming, yung nasa Canada po, yung mga nasa Pangasinan, pati na po yung nasa Japan, o saan man po sila naroon, O Diyos. Salamat po. Salamat po dahil mangyayari nga po yung maganda mong kagustuhan po sa aming alap. Kaya kami lahat, O Diyos, pati na po yung wala dito, hindi nakapunta, mga mahal namin sa buhay, pamilya po namin, abutin mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay, wala ka nga pong lalampasan. Ito pinadalangin ko, ito pinadalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Iba
Thank you. God bless you. Bago kayo malis, kumain muna. Bago kumain, picture taking muna. Doon ang camera.